Happy Tuesday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Muli po, kumusta ang ating mga pagpapahinga at kamusta rin ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, kasama natin dito sa ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ipagpapatuloy po natin para po sa ikalawang bahagi ng ating pagbubulay-bulay under po muli ng ating aral ng buhay at katotohanan ng ating Panginoon Diyos mula sa ating Yemilip Discipleship Journey Level 1. At ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng pamagat na Tara na, Sumampalataya Part 2. At muli ang ating pong mga batayan talata ay ating mababasa dito sa Galatia 5:1 at Efeso 4:12 to 13. Nais natin muling basahin ang mga talatang nabanggit sa Galatians 5:1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pangmuli. Sa Ephesians
chapter 4, verse 12 to 13. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya, ang pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita na ating binasa at ating napakinggan. Mga kapatid, nung Monday morning, tinalakay natin ang unang bahagi ng pagbubulay-bulay natin dito sa Tara Na, Sumampalataya, kung saan ay ating nabigyan ng pansin yung point number 1 na maihatid ang tao sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pamamagitan po yan ng ating pagbabahagi ng mabuting balita, ng kaligtasan, kung saan ang ating Panginoon ay ating napaparangalan at naluluwalhati. Ganon din, binigyan natin ng pansin na mula sa ating tinatawag nating church discipline ay meron tayong 4 na layunin ating bibigyan ng baliktanaw na sabi nga po doon ay maihatid o mailapit ang tao sa Diyos. At number 2, may taguyod at mapanatili ang mapalaganap ang malayang pananampalatayang ebangheliko at pagsambang Kristiyano. At number 3, may pangaral at mapagyaman ang pag-ibig sa Diyos, sa kapwa-tao at ang pagmamahal sa sariling bayan. And number 4, mapanatili ang paninindigan ukol sa katapatan, kakayahan, kasapatan ng lahing Pilipino na magsarili sa pagtangkilik, pamamahala at pagpapalaganap ng iglesia. Kaya ngayon naman po ay ating tatalakayin yung point number 2. Dito po para sa ating pagpapayaman, pagpapalawak ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon, upang maparangalan natin ng Panginoon Diyos sa pagkilos ng ating mga pananampalataya at sa paglago ng ating pagsasama-samang may kagalakan na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang point number 2 po na ay sinasabi sa ating mensahe ng Panginoon, may taguyod ang malayang pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo sa mundo. Promote the freedom to express faith in Christ to the world. Sabi nga po doon sa ating Bible verse kanina sa Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pang muli. Pinalaya tayo ni Kristo. Pinalaya tayo sa sumpa ng kautusan, sa hatol ng kamatayan, para tayo mga presong bilanggo na naghihintay ng kamatayan. Ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus para sa atin ang nagpalaya. Sabi nga po sa Romans 7:6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Sa karaniwang tao na pinalaya sa ganitong paraan, ang pagbabalak na bumalik sa bilangguan ay isang kahangalan. Pero ito mismo ang ginawa ng mga taga-Galasya. Nang mapalaya sila sa bilangguan ng kautusan, narito na naman sila at bumalik sa dating pagkabilanggo. Kaya nga ang payo ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo, magpakatatag kayo, upang huwag nang muling maalipin ng dati nating makasalanang kalalagayan. Ang maging malaya ay isang napakagandang bagay sa buhay ng isang tao. Tayo ay malaya na abutin ang ating mga pinapangarap sa buhay. Meron tayong kalayaan sa ating pananampalataya at paglilingkod. Isang paglilingkod na malaya dahil pinalaya ng ating Panginoong Hesus. Ganito ang kalayaang binabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, sapagkat
ipinipilit ng mga Judaizer. Ang mga Judaizer ay nagtuturo na kinakailangan pang tuparin ang mga kaugalian, kasanayan sa mga Hudyo, lalo na ang mga matatagpuang batas ni Moises upang sila ay maligtas. Sa panahon nila, bago maging totoong Kristiyano ang mga Hintil, ay kinakailangan muna nilang magpasailalim sa tinatawag na Jewish Ceremonial Law. Isang seremonya na may diwa o simbolo ng paglilinis, subalit ang kalayaan na binabanggit ni Apostol Pablo ay kalayaan mula sa mga ritual at seremonya ng mga Hudyo na tinatawag na pamatok ng pagkaalipin. Ang kalayaan din mula sa kapangyarihan ng kasalanan na walang iba kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Sa ating pong kasaysayan, sa church history natin, ng ating iglesia na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ang ating Bishop Nicolas Zamora na ipinahayag ang pagkakatatag ng Yemilif. Ang kanilang naging grito de combate ay kung binigyan ng Diyos ang mga ibang bansa ng karapatang paglingkuran at pamahalaan ang buhay, reliyon ng mga tao, ang mga Pilipino ay pinagkalooban din ng Diyos ng parehong karapatan. Marubdob ang damdamin ng ating Bishop Nicolas Zamora na tayo ay maging malaya sa larangan ng pamamahala. Kaya sa kanyang mga kasama ang nagbunsod upang maitatag ang kauna-unahang katutubong ebangheliko na iglesia dito sa Pilipinas. So mababasa po natin yan sa ating church history na sinulat ng ating kapatid na Ruben Trinidad. Ngunit napakaganda po sa ating paanyaya ng ating Panginoon upang lalong tumatag at lumawak ang ating mga pananampalataya. Nakita po natin sa kasaysayan ng ating iglesia yung ginamit ng Panginoon na naging founder sa katauhan ni Bishop Nicolas Zamora, yung kanyang pagnanais na maging malaya ang mga Pilipino sa sariling bayan maging sa pamamahalang pangrelihiyon. Ganun din ang sinasabi ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo, tayo ay pinalaya ng Panginoon mula sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang hindi na tayo maalipin ng anumang kautusan. Ang sabi po sa isang kataga, ang kakayahang maglingkod sa Diyos na kalugod-lugod at kamangha-mangha. Kung ito ay nagagawa natin ng malaya mula sa pagkakaalipin, sa kasalanan at tumutungo sa sinasadyang paglilingkod sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon, mga kapatid, huwag nating sayangin ang kalayaang ito upang patuloy na maipalaganap ang paghahari at pagliligtas ng ating Panginoon. By the way, this coming June 12, ating pong aalalahanin ang ating araw ng kalayaan, Independence Day. Kaya nga po, ang sabi po ay pinalaya na tayo ni Kristo sa lahat na maaaring umalipin sa atin. Gamitin natin ang pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at biyaya na tayo ay maging malaya upang lalo nating mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon na tumawag sa atin. Kaya naman po mga kapatid, ang ating pong Yemilif Discipleship Journey at ito po ay welcome sa lahat. Ito po ay isang pag-aaral ng salita ng Panginoon na kinakasangkapan ng Panginoon upang dumago ang ating mga pananampalataya at tayo ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba na maihatid natin sa ating Panginoon Diyos ang isang kapatid na naligaw ng landas. Ito ay sa pamamagitan ng ating sama-samang pagpapabuti ng ating mga pananampalataya. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Tara na,
sama-sama nating pagbutihin ang ating mga pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus at sa pagkasinandiwang banal, salamat po sa pananampalataya na ngayon ay aming taglay-taglay at pinangahawakan. Maging sa aming mga kahilingan, panalangin, kami ay nananampalataya at nananalig, Panginoon, ang iyong pag-iingat, gabay, karunungan sa mga magsisipagtrabaho at papasok sa paaralan ay kanila pong mararanasan. Maging sa pananampalatayang ito, ang kagalingan sa aming mga iba't ibang uri ng karamdaman ay iyo pong ipagkakaloob ang kagalingan at mga pangangailangang pinansyal. Panginoon, salamat po. Kami ay iyong samahan sa buong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Salamat po sa bawat isa. A friendly reminder, be Christ-like in your workplace today. Humayo tayo at maglingkod.